Kung gusto mong maintindihan ang tunay na istruktura ng kapangyarihan sa Pilipinas, huwag ka munang tumingin sa mga batas. Tumingin ka sa selda. Tumingin ka kung sino lang ang talagang pumasok at paano sila lumabas. At eto ang 10 pangalan na minsang pumasok sa kulungan, sa detention cell, sa hospital arrest o sa military stockade. Bawat isa may kwento, may kapangyarihan, may escape route. Number 10. Andal Unsay Ampatuan Jr., the mayor of Datu Unsay, anak ng pinakamakapangyarihang political clan sa Maguindanao. Ang taong inaakusahang nag-orchestrate ng Maguindanao Massacre, the deadliest election-related attack in our history. Siya ang iilang na convict at nananatiling nakakulong hanggang ngayon. Number 9, Antonio Sanchez, the warlord mayor of Calauan, Laguna, ang mastermind ng brutal na rape slay kay Eileen Sarmenta at Alan Gomez in 1993. Walang pardon, walang milagro, namatay sa kulungan habang pinagbabayaran ang kanyang hatol. Number 8, Romeo Haloshos Sr., congressman ng Zamboanga del Norte, patriarch ng isang political dynasty na convict for child rape noong 1997. Matagal siyang nagsilbi ng sentensya at nakalabas hindi dahil sa pardon, kundi dahil sa good conduct time allowance. Isang paalala na kahit kulungan, may pinto. Number 7, Antonio Trillanes IV, Navy officer, rebelde, senator, nakulong dahil sa Oakwood Mutiny at Manila Peninsula Siege. Pero sa ilalim ni Pangulong Aquino, nabigyan ng amnesty. Isang papeles, isang pirma. Ubos ang mga kaso. Number 6, Gringo Honasan, colonel noon, senador pagkatapos. Ilang beses inaresto para sa rebellion at coup attempts. Pero sa huli, acquittal and amnesty cleaned the slate. Mula sa barikada, diretso sa Senado. Number 5, Laila De Lima, Justice Secretary, Senador, human rights lawyer, nakulong dahil sa alegasyong drug trafficking sa loob ng bilibid. Mga testimonya mula sa convicted criminals. Pagdating sa korte, isa-isang bumagsak. Acquitted, cases dismissed, laya, congressman siya ngayon. Number 4, Bong Revilla, senador, artista, political dynasty figure. Nakulong dahil sa plunder case sa PDAF scam, sa huli na acquit. Ngunit inutusan ng Sandigan Bayan na ibalik ang 124.5 million pesos. Hindi siya nabilanggo muli. Bumalik sa Senado. Number 3, Jinggoy Estrada, senador, anak ng dating Pangulo, nakulong dahil sa plunder at graft sa PDAF scam. Pero dahil allowed ang bail sa graft at dahil nag-collapse ang plunder evidence against co-accused, lumabas siya on bail. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang kaso. Pero siya ay malaya, senador pa din. Number 2, Gloria Macapagal Arroyo, Pangulo ng Republika, Speaker of the House, nakadetene sa Veterans Memorial Medical Center for plunder involving PCSO intelligence funds. Pero noong 2016, sinabi ng Supreme Court, insufficient evidence. Acquitted. Lumabas na parang walang nangyari. And number 1, Joseph Erap Estrada, actor, mayor, senator, vice president, and president. Siya lang ang pangulong na convict of plunder, huweteng payola, diverted tobacco funds, illegal commissions. Ang hatol, reklusyon perpetua. Pero halos hindi pa lumalamig ang tinta ng conviction, agad sinundan ng absolute pardon. Full restoration of civil and political rights, parang hindi siya nahatulan. At yan ang 10 kwento ng kapangyarihan, impluwensya at ang kakaibang anyo ng hustisya sa ating bansa. Kung saan ang bawat selda ay may sariling daan palabas, depende kung sino ang nakaupo at sino ang nasa loob. Another day, another regal POV.